Your love. Ano man sabihin sa atin ng iba, ika'y akin, ako'y sa'yo. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. Closer I get to touching you, the closer I get. Hello Kathleen fans! Kamusta po kayo? Ayan, naging trending po ito yung balitang may nililigawan si DJ na mas mayaman, mas maganda kay Ma'am Kath, mga kasomberos. Anong say nyo dito? Para sa akin, may mas yayaman pa ba sa number one endorser na ngayon si Ma'am Catherine. Kasi nung pumutok pa itong Colgate endorsement niya, na kung iisipin natin ay sobrang sikat na at sobrang established na ng Colgate, mga kasombreros, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At iisipin natin, hindi na kailangan ng endorser ng Colgate na company, mga kasombreros, kasi number one naman talaga sila na brand ng toothpaste sa buong mundo. So kung pa hindi na kailangan pa nilang malaking sales because sobrang yaman na ang Colgate, mga kasambres. But still, ginuha nila si Ma'am Catherine as a endorsement. So anong masasabi niyo dito na yung pinalit daw ni ito yung picture niya, kung nakita niyo, mga kasombreros, ay pinalit ni Sir DJ. Hindi man kumpirmado pa, hindi pa official, pero yun yung nagsi-circulate online. Lalo na nung sinabi sa segment ni Sir OG Diaz na may nililigawan daw si DJ na isang rich girl sa Batangas, mga kasombreros. Anong sa inyo po dito sa balitang ito or sa information na ito, mga kasombreros? Comment po kayo kung totoong mas maganda at saka mas mayaman kay Ma'am Catherine. At ang ating dula sa vlog na ito ay pinamagatan nating piso. Saan aabot ang piso mo? Pwede sa isang candy na matamis. Pag nasobrahan kay magkakaroon ka naman ng diabetes. Piso na maaring pagmulan ng bangayan ng pasahero at driver sa sakayan. Pagpamasahe mo kasi, kung minsay kulang ay nauuwi pa sa awayan. O, 'di ba? Sino magsasabing piso ay walang halaga? Hindi ka makakabuo ng 10 pag walang piso na barya sa bulsa, pitaka o sisidlan sa tindahan ng iyong mama, na napapaisip talaga ako kung bakit ito'y isang arenola. Piso. Bow. At sa ating Word of God, mga sombreros, basahin po natin Colossians 1:16. Sobrang ganda po nito. Medyo ikat lang natin ng konti. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, everything got started in Him, Jesus Christ, and find its purpose in Him. Sabi niya dito, mga sombreros, ay lahat daw nagsimula kay Jesus Christ, and it all starts with God. Maraming pagkakamali or isa sa mga pinakamaling iniisip ng tao, mga sombreros, ay nagsimula sa atin. Okay? Self-centeredness. Ito yung isa sa pumapatay sa paniniwala at pananampalataya ng tao ngayon. Imagine niyo iniisip natin yung plano natin, yung decision natin, yung ating mga goals sa buhay. Tama po na mangarap tayo. Pero if we don't have that right direction sa Panginoon, ang purpose ng ating buhay, alam niyo po, ay meron pa tayong may greater, may better sa ating mga personal na fulfillment, sa ating peace of mind, sa ating happiness, mga sombreros. Meron pang far greater than our family, than our career, yung mga trabaho natin, yung ating wildest dreams and ambitions. Meron pang purpose ang buhay, mga kasombreros. Sabi niya, if you want to know why you were placed on this planet, you must begin with God. Okay? Ang purpose ng buhay natin, mga kasombreros, hindi natin malalaman if we start sa maling direksyon. Kapag nagsimula tayo sa ano ang gusto ko, ano ang kailangan ko, yes, of course, kailangan natin to, no? Pero kapag dito tayo nagsimula, okay, mga sombreros, ay mamamali ang ating mga plano, mamamali ang ating mga
yung ating desisyon, mga kasombreros. The search for the purpose of life has puzzled people for thousands of years. That's because we typically begin at the wrong starting point ourselves. We ask self-centered questions like, what do I want to be? What should I do with my life? What are my goals, my ambitions, my dreams for my future? But focusing on ourselves will never reveal our life's purpose. Alam niyo po, mga sombreros, hindi po aksidente kung bakit tayo humihinga, kung bakit nilagay tayo sa ganyang pamilya, kung bakit nagkaroon tayo ng gantong asawa, ng gantong mga apo, ng gantong lolo, ng lola, kung bakit nagkaroon tayo ng gantong mga anak, kung bakit nagkaroon tayo ng gantong mga relatives, no? Ng gantong kaibigan, ng gantong trabaho. May purpose ang bawat isa, and God is too wise to be mistaken. Okay, sobrang talino ng Diyos para magkamali, mga kasombreros. The Bible says that it's God who directs the lives of His creatures. Everything or everyone's life is in His power. Napakanda pong basahin ng The Purpose-Driven Life kasi madidirect tayo sa tamang landas, mga kasombreros. Meron dalawang climbers or hikers, mga kasombreros. Tapos nagtanong sila sa mga natives doon sa area na kung saan ay naligaw sila, no? Naligaw ang hikers na ito. And then nagtanong sila kung saan pwedeng dumaan papunta dun sa kabilang bundok or venue or area na gusto nilang puntahan, mga kasombreros. And then sabi ng mga native na tao doon, kaya huwag kayo dito magsimula, no? Doon kayo magsimula sa gantong starting point. And ganoon din sa buhay natin. Kasi sabi niya, hindi kayo makakapunta doon sa gusto niyong puntahan kapag hindi kayo nagsimula dito sa starting point na to. Dito sa sign na ito, mga kasombreros. And ganoon din sa ating buhay. We cannot go to the place where God wants us to be kapag mali yung ating starting point. Kapag mali ang ating viewpoint, mga kasombreros. And sabi dito, I have read many books that suggest ways to discover the purpose of life. Kasi sobrang dami na ngayon ng libro, no? Sobrang dami na ngayon mga books, mga kasombreros, whether online or offline, mga kasombreros, yung mga printed natin ng mga libro, sobrang dami. Itong mga librong ito, mga kasombreros, sinatawag nilang self-help. Kumbaga patutulungan ka maka-cope up sa mental health issue, sa struggle mo sa buhay, sa iyong, yung ikaw, yung mahanap mo yung sarili mo, mga kasombreros. Pero ang isa sa mga problema kasi dito, mga sombreros, is self-centered books sila. Hindi sila nagtuturo ng na dapat magsimula tayo sa tamang starting point, and that is God. Tinuturo nila, ganito ang gawin mo, no? Mag-seek ka ng advice, mag-seek ka ng counsel, mag-seek ka ng, magliwaliw ka. Yung mga self-help, mga sombreros, na they don't lead you to the right starting point ng buhay ng ikaw, mga kasombreros. And napaka-delikado nun kasi sa isang karera, dito dapat yung starting point, andito yung finish line. So since sa maling starting point ka, no, sa maling starting line ka nagsimula, so maling finish line ang iyong hahantungan, mga kasombreros. Parati nating iisipin, mga kasombreros, na si Lord hindi lamang yung ating starting point or starting point ng ating buhay. He is the source of it. He is the source of our life, mga kasombreros. Para ma-discover natin yung ating mga purpose sa buhay, no, kailangang magkaroon tayo ng time talaga. We have to turn to God and His Word, in His wisdom, mga kasombreros, lalong-lalo po sa kanyang salita sa Biblia. And yung wisdom kasi ay magkaiba yun sa knowledge. At saka magkakaroon tayo ng purpose or tamang starting point, tamang purpose sa buhay if we have that right mindset, right wisdom, right direction na nagsisimula sa tamang starting point, that is God, mga kasombreros. And kailangan nating i-build yung ating buhay sa eternal truth. Yung hindi pang 1 linggo, 2 linggo, 2 taon, 3 taon, 10 taon na katotohanan lamang po. We need to build our life sa eternal truth, sa panghabang buhay, lifetime, at saka forever and ever na katotohanan, mga kasombreros. Because after all, no one can steal that from us. Okay? No one can steal that. Hindi sa mga pop psychology, sa mga success motivation or inspirational stories lamang. Okay? Kailangan natin sila, of course, na pwedeng maging
magsilbing inspirasyon, pero si Lord lamang ang dapat nating kumbaga pa number one na source ng purpose ng ating buhay, at saka yung main starting point, at saka syempre siya rin po yung end point or finishing line, mga kasombreros. Sin lamang po, nawa po ay nagustuhan niyo po ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. Sorry po, medyo hindi na ako nakaka-reply sa lahat ng comments kasi sa sobrang busy ng lolo kasombrero ninyo ay hindi ko na makaya ang mga trabaho. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. I really appreciate you. Nababasa ko man saglit. Hindi lang ako makareply kasi nga maraming gawain, mga kasabreros. But I want to tell you that I love you so much, lalong-lalo na po sa mga nagmamahal po sa gospel, mga kasabreros. See you sa next segment, and pagpalain po kayo ng ating poong may kapal ni Lord Jesus Christ, ng pagpapala, ng pag-ibig, ng pag-asa, ng pananampalataya, pag-unawaan, kapayapaan, at tamang pagpapakumbaba sa bawat isa sa loob ng tahanan at sa ating puso't isipan. See you sa next segment, and maraming salamat, mga sombreros. Love you all.